Magandang araw. Sa puntong ito ay ating tatalakayin ang isa na namang nakakagimbal na trahedya ng isang pamilya sa bansang Estados Unidos. Kung ating titingnan ang mga litratong ito ay mababanaag ang isang masayang pamilya na may masaganang pamumuhay. Ang pamilyang ito ay may magandang tahanan, mamahaling sasakyan, at maraming ari-arian. Ngunit, sa likod ng mga ngiti ng bawat miyembro nito ay may nakatagong suliranin, na gaya sa ibang tahanan ay maaaring magpatibay ng pagsasama, o magiging hudyat ng pagkasira ng isang pamilya. March 10, 2024, isang trahedya ang naganap sa isang tahimik na komunidad sa Manoa, Honolulu, Hawaii. Isang ama at asawa, na dapat ay nagmamahal at nagbibigay proteksyon at kaligtasan ng kanyang pamilya ang kumitil sa buhay ng kanyang mga minamahal. Siya ay si Paris Oda, isang 46 na taong gulang. Gamit ang isang kitchen knife, walang habas niyang pinagsasaksak ang kanyang asawa na sina Yoko, at ang kanilang 3 anak na sina Sakurato, 17 taong gulang na anak na babae, o Rayo, na 12 taong gulang. At Nana, 10 taong gulang. Pagkatapos isagawa ang pagpatay sa kanyang pamilya ay kinitil rin ni Paris ang kanyang buhay. Ang pulisya sa Honolulu, ang nanguna sa investigasyon ng malungkot at nakakalugmok na pangyayaring ito, at napag-alaman nilang ito ang pangalawang pinakamalalang pagpatay sa Honolulu, sa halos 25 taon. Bakit kaya ang isang taong nagmamahal sa kanyang pamilya ay sisuko at magpapatalo sa mga demonyong sumasalakay sa kanyang isipan para humantong sa pagpatay ng kanyang mga mahal sa buhay? Isa na namang kwentong kakaiba ang magpapaalala sa atin na ang isang tila ordinaryong tao ay maaaring may pinakamadilim na motibo sa kanilang puso, at kahit ang pinakawalang kwentang tao ay maaaring isang ticking time bomb na naghihintay lamang sumabog. Halina at ating alamin ang kwento sa likod ng buhay at pighati ni Paris at ang buong Oda family. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Si Paris Oda, ang padre de pamilya, ay isang kilalang chiropractor sa Manoa, Honolulu. Mayroon siyang opisina at clinic na tinatawag na Ohana Chiropractic and Medical Massage LLC na malapit sa Alamona Center, isang malaking shopping center sa lugar. Nang malaman ng buong komunidad ng Manoa ang sinapit ng pamilya Oda, ay labis na nagulat ang mga tao rito, partikular ang mga kaibigan at kapitbahay. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, walang anumang kasaysayan ng karahasan si Paris. At kung titignan mo ang kanyang Facebook, Instagram, o anumang iba pang social media pages, iisipin mong siya ay isang mapayapa at kalmadong tao. Lingid sa kaalaman ng nakararami, noong 1997, noong si Paris ay teenager pa lamang na lumalaki sa magandang isla ng Kauai, siya ay nasangkot sa kaunting krimen. Pumasok siya sa isang pribadong ari-arian ng walang pahintulot, at napahamak siya dahil dito. Pagkaraan nito ay natutunan niya ang kanyang leksyon, at ang krimen ay nabura sa kanyang record matapos niyang maiwasan ang iba pang anyo ng gulo. Linggo ng umaga, makaraan ang insidente ng pagpatay, nakatanggap ng isang distress call ang pulisya ng Honolulu. Iniulat ng tumawag ang narinig na mga sigaw mula sa isang bahay sa Waloa Place. Agad na nagpunta ang pulisya sa lugar. Alas 8:34 ng umaga, nakarating ang mga otoridad sa tahanan ng pamilya Oda sa 3622 Waloa Place. Nang makarating ang mga otoridad, hindi nila kaagad nahanap ang taong tumawag. Nilapitan ng mga ito ang bahay at kinatok ang pintuan. Makailang beses rin ang mga ito kumatok ngunit katahimikan lamang ang namutawi sa lugar, at walang anumang sagot ang nanggaling sa bahay. Ilang minuto pang nakinig ng mabuti at nakiramdam ang mga otoridad, ngunit walang tunog ng mga sigaw o anumang ingay ang nanggaling sa bahay ng mga Oda.
Nagtanong pa sila sa mga kapitbahay kung may narinig itong kakaiba mula sa pamilya Oda, ngunit wala ring narinig na anumang ingay ang mga ito. Lahat ay tila tahimik at normal, kaya inisip ng mga otoridad na baka isang maling alarma lamang ito. Gayunpaman, nais pa rin ng pulisya na makakuha ng impormasyon hinggil sa pamilya Oda, kaya sinubukan nilang tawagan muli ang tumawag sa 911. Ngunit may problema, ang numero ng tumawag ay mula sa ibang bansa, at hindi makontak ng sistema ng pulisya. Ito ay isang limitasyon na tinatrabaho ng pulisya na ayusin. Ibig sabihin, hindi nila kagad na follow-up ang nag-report. Dahil hindi makontak ang tumawag sa 911, ang sumunod na hakbang ng mga otoridad ay maingat nilang sinuri ang lugar sa paligid ng bahay ng pamilya Oda. Sila ay naghanap ng anumang palatandaan ng problema. Naglista sila ng kanilang nakita, at pagkatapos ay umalis sa lugar. 15 minuto makaraang umalis ang pulisya sa bahay ng pamilya Oda, muling tumawag ang naunang nag-report sa 911. Sa pagkakataong ito, mabilis na bumalik ang mga otoridad sa bahay ng mga Oda sa Manoa. Nang dumating sila, nakita nilang naghihintay sa labas ang tumawag, isang babae na umuupo ng kwarto mula sa pamilya Oda, na halatang may pag-aalala. Nanginginig ang mga kamay ng babae, at maputla ang mukha nito. Ang nasabing babae ay may nakitang bagay na lubos na nagpatakot sa kanya. At kailangan niyang ipaalam sa pulisya. Humarap ang tenant na babae, huminga ng malalim, at nagsimulang magkwento sa mga otoridad ng kanyang narinig. Ayon sa tenant, nasa kanyang kwarto siya at mahimbing na natutulog, nang bigla itong magising dahil sa isang malakas na sigaw, bandang 2:00 o 2:30 ng umaga. Ang mga sigaw na nagpagising sa kanya ay lubhang malakas at nakakatakot. Tila napatigil ang kanyang pag-alaw at bumilis ang tibok ng kanyang puso, habang papalapit at papalakas ang mga sigaw na nagmumula sa labas mismo ng pintuan ng kanyang kwarto. Dahil dito, agad niyang nilock ang sarili sa loob, at hindi na nagtangkang buksan ang pintuan. Nadagdagan ang kanyang takot nang biglang may umagos na dugo sa ilalim ng kanyang pintuan, kumakalat sa sahig na parang madilim na mantsa. Mas lumakas ang kanyang kaba na nararamdaman habang nakakulong sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas, katahimikan sa buong kabahayan ang namutawi. Nang hindi na siya makapaghintay, umakyat ang babae sa bintana ng kanyang kwarto at madali ang lumabas ng bahay ng mga Oda. Matapos marinig ang salaysay ng tenant, agad na nagtungo ang mga otoridad sa bahay ng mga Oda. Nakarating sila sa harap ng pintuan, ngunit nakalock ito, at ayaw magbukas kahit na ano ang kanilang gawin. Sumilip ang mga ito sa bintana at nakita ang isang tao na nakahiga na tila wala ng buhay. Sinubukan nila itong gisingin sa malalakas na pagsigaw, ngunit hindi ito tumutugon sa kanilang mga tawag. Alam ng mga opisyal na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Dumaan sila sa likod ng bahay. Habang hawak ang kanilang mga baril ay maingat nilang pinasok ang kabahayan ng mga Oda. Pagkapasok ng mga otoridad ay agad bumungad sa kanila ang katawan ni Paris na nakahandusay sa hallway. Tadtad ng saksak ang dibdib nito at napalilibutan ng kanyang sariling dugo. Ang nasabing padre de pamilya ay patay na, at alam ng mga otoridad na pumasok sila sa isang crime scene. Ginalugad ng mga otoridad ang buong kabahayan ng mga Oda, habang humahanap ng mga ebidensya. Ilang minuto pa ang lumipas ay tumambad ang mga katawan ng may bahay na sina Yoko. At mga anak nitong sina Sakurako, Orion, at Nana, na pawang mga duguan at patay na. Agad namang napansin ng mga otoridad ang senyales na sinubukan ng mga biktima na lumaban, dahil na rin sa mga hiwa sa kanilang mga kamay at braso. Sa palagay ng pulisya, sila ay namatay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Sa mga buwan bago ang insidente, nagpakita si Paris ng mga palatandaan ng matinding pagkabalisa. Siya ay naging tahimik at nagpakita ng mga pagbabago sa pag-uugali, tulad ng pagiging malungkutin at malayo, bagay na labis na ikinagulat ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang masayahing tao. Ang mga pagbabago sa kanyang ugali ay naging mas malinaw at kapansin-pansin sa mga empleyado at kamag-anak ng padre de pamilya, habang papalapit ang trahedya. Napag-alaman ng mga otoridad na si Paris ay matagal nang nahihirapan sa mga problema sa pera.
Sinampahan siya ng kaso noong 2021 para sa $90,000 na hindi nabayarang upa sa kanyang chiropractic office, at pumayag na magbayad ng $57,000 na installment, ngunit patuloy ang kanyang mga problemang pinansyal. Noong 2023, siya ay nasa malalim na problema. February 2024, inamin niya sa kanyang asawa na hindi siya nakakabayad ng buwis sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak na mas gusto pa niyang mamatay kaysa makulong dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Dagdag pa niya, nais niyang patayin ang kanyang pamilya at sunugin ang kanilang bahay. Ang patuloy na pressure na ito ay lubos na nakaapekto sa kanyang mental health, na nagdulot ng matinding depresyon, at sa huli, ang kanyang desisyon na wakasan ang buhay ng kanyang pamilya at kanyang sarili. Sa mga natuklasan ng pulisya, lumalabas na plano talaga ni Paris ang kanyang ginawang pagpatay sa buong pamilya. Natagpuan nila ang mga sulat at dokumento sa loob ng bahay, na nagsasabing natatakot si Paris na mawala ang lahat, at hindi niya kayang harapin ang kahihiyan dahil sa kanyang mga problemang pinansyal. Ang kanyang mga huling sulat ay puno ng kalungkutan at pighati, naglalaman ng mga pangungusap na tila nagpapakita ng kanyang desperasyon, at ang kanyang pagnanais na matapos na ang lahat ng kanyang problema. Sa huli, ang kanyang mga problema sa pera at ang kanyang kawalan ng pag-asa ang nagtulak sa kanya sa madilim na landas na iyon, para humantong sa isang malagim na trahedya ng pamilya. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, at paunang investigasyon na walang puwersahang pagpasok na naganap sa tahanan ng mga biktima, ang kaso ay ipinapalabas ng mga otoridad na isang murder-suicide na kung saan ang prime suspect ay ang padre de pamilya na si Paris Oda. Samantala, ang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Oda ay nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Kilala nila si Paris bilang isang mapagmahal na asawa at ama, at hindi nila inakala na magagawa nito ang ganoong karahasan sa kanyang pamilya. Ang trahedyang ito ay nagbigay ng matinding lungkot sa komunidad ng Manoa, at ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon upang mag-alay ng mga bulaklak at kandila sa harap ng bahay ng pamilya Oda, bilang paggunita sa kanilang buhay. Nagbigay ng pahayag ang pulisya na nagpapakita ng kanilang simpatsya sa pamilya at mga kaibigan ng mga biktima. Sila rin ay nagsabi na ang mga ganitong uri ng insidente ay bihira, ngunit mahalagang matutunan ang mga palatandaan ng mga taong nasa malalim na depresyon at kagipitan. Hinikayat nila ang publiko na maging mas mapagmasid, at handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng suporta, lalo na sa mga panahon ng krisis. Dagdag pa ng mga otoridad, ang trahedya ng pamilyang Oda ay isang paalala sa lahat, ng kahalagahan ng pagkakaroon ng isang support system ng pamilya at komunidad. At ang pangangailangan ng sapat na tulong para sa mga taong nahaharap sa malalaking problema sa buhay. Sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayaring tulad nito, mahalagang magkaisa ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Isang Biyernes ng tanghali, si Lieutenant Dina Thomes mula sa Honolulu Police Department ay humarap sa mga mamamahayag, upang ibahagi ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang investigasyon. Ibinahagi niya na natuklasan ng pulisya na si Paris Oda ay may malalaking problema sa pera mula pa noong huling bahagi ng 2023. Hirap siyang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa oras, kasama na ang mga bayarin sa kotse, matrikula, at mga utang. Nabanggit ni Paris sa isang kamag-anak na siya ay nangangamba, na hindi niya kayang ayusin ang problema. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga alalahanin sa kanyang asawa, at magkasama silang nagsikap na gumawa ng mga pagbabago upang makabangon muli. Sa kasamaang palad, patuloy ang kanilang mga pinansyal na paghihirap. Habang lumilipas ang mga buwan, sinubukan ni Paris Oda na ibenta ang pangalawang ari-arian na pagmamay-ari niya sa Ayala, sa tulong ng isang ahente ng real estate. Gayunpaman, ito ay hindi nakatulong ng malaki sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Noong February 2024, ipinagtapat niya sa kanyang asawa na hindi siya nagbayad ng buwis sa loob ng maraming taon. Nahihirapan din ang kanyang chiropractic business, at wala siyang sapat na pasyente upang mabayaran ang mga bayarin. Sa katunayan, upang makaraos ay nagsimula siyang magmaneho para sa Uber. Kalagitnaan ng February 2024,
nagpadala si Paris ng text message sa kanyang asawa na kailangan nilang gumawa ng isang plano na makakapagpabago ng takbo ng kanilang buhay. Sinabi niya na kailangan nilang gumawa ng plano, isang planong napag-usapan na nila dati, isang planong wakasan ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga anak. Si Paris ay nasa bingit ng kanyang hangganan. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magpatuloy pa sa buhay, at naniniwala siyang wala ng iba pang makakapag-alaga sa kanilang mga anak ng kasing husay niya. Para sa kanya, kung sila ng kanyang asawa ay mawawala, ang kanilang mga anak ay magiging kawawa rin. Samantala, sinubukan ni Yoko na maging positibo at magbigay ng lakas ng loob. Iminungkahi niyang magsimula sila ng panibagong buhay sa Japan, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Ngunit si Paris ay sobrang pagod na at paubos na ang lakas. Pakiramdam niya ay wala na siyang maibibigay pa. Simula noon, si Paris ay nagsimulang umiwas, naging tahimik at malayo sa mga tao. Ito ang naging simula ng kanilang kalbaryo. Isang sandali kung saan ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap ay naging hudyat para mapuno ng sakit at kalungkutan ang kabahayan ng mga Oda. Samantala, ang Hawaii News Now ay nagtungo sa komunidad kung saan nakatira ang mga Oda at doon ay kumausap ng mga tao, partikular ang mga kapitbahay kung saan naganap ang trahedya. Karamihan sa kanila ay hindi kilala ng lubos ang pamilya, ngunit lahat sila ay labis na naapektuhan sa nangyari. Ang mga kapitbahay ay hindi maintindihan kung paano nangyari ang ganitong kahindik-hindik na insidente. Si Irvin Yoshino, isa sa mga malapit na kapitbahay ng pamilyang Oda, ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan at sinabi na nararamdaman ng lahat ang pagkawala dahil parang bahagi na rin ang mga Oda ng kanilang pamilya. Isa pang tao na nakausap ng Hawaii News Now ay nagsabi na bago pa man naganap ang trahedya ay may pakiramdam na itong tila may mali sa pamilya dahil sa nararamdaman nitong kalungkutan ng pamilya Oda, nakaiba sa dating masayahin at positibong pamumuhay ng mga ito. Matapos ang trahedya, ang mga paaralan kung saan nag-aral ang mga biktima ay nais tumulong sa kanilang mga mag-aaral at staff upang harapin ang kanilang mga damdamin. Ang 3 paaralan sa isla ng Oahu ay nag-alok ng mga counselor upang suportahan ang mga nagdadalamhati. Ang Iolani School, kung saan nag-aaral ang panganay na si Sakurako, ay nagpadala ng email sa mga magulang. Inimbitahan nito ang mga mag-aaral, guro, at staff na magtipon-tipon upang ibahagi ang kanilang mga damdamin. Nagkaroon sila ng isang espesyal na serbisyong pang-umaga sa chapel. Samantala si Orion, ang 6th grader, ay nag-aaral sa SEEQS Charter School sa Noano. Ang leader ng paaralan ay nakipag-ugnayan sa mga magulang upang ipaalam na may mga crisis counselor na handang tumulong sa kanilang mga anak sa pagproseso ng kanilang kalungkutan. Si Nana, ang bunso, ay nag-aaral naman sa Manoa Elementary School. Ang Department of Education ay nagpadala ng sulat sa mga magulang na nag-aalok ng Crisis Intervention Team upang suportahan ang komunidad ng paaralan. Ang 3 paaralan ay nagpasya na tulungan ang kanilang mga mag-aaral at staff na harapin ang pagkawala ng kanilang mga kaibigan, mag-aaral, at kaklase. Nais nilang tiyakin na ang lahat ay mayroong kausap at isang ligtas na lugar upang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Si Britt Young, isang therapist na tumutulong sa mga pamilya, ay nagsabi na kailangan ng mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak tungkol sa nangyari. Ngunit dapat nila itong ipaliwanag sa paraang naaayon sa edad ng kanilang anak. Sinabi ni Britt na ang mga mas bata, tulad ng mga nasa elementarya at middle school, ay maaaring makaramdam ng takot at pangamba. Maaari nilang isipin na kung ang isang tao ay maaaring saktan ang kanilang sariling mga anak, maaari rin silang saktan. Maaaring matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na mapawi ang kanilang pangamba sa pamamagitan ng pagbibigay ng katiyakan at pakikipag-usap sa kanila. Sa mga teenager at mga young adult, maaaring magkaroon ng mas bukas at tapat na pag-uusap ang mga magulang. Iminungkahi ni Britt na hayaan silang magtanong at sagutin ang mga ito sa isang maingat na paraan. Ito ay makakatulong sa kanila na maunawaan at maproseso ang kanilang mga damdamin. Maaaring tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makaramdam ng kaligtasan at suporta sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila sa paraang pinakamabisa para sa kanilang edad at pangangailangan. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng oras at atensyon, maaaring matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maghilom at maging mas magaan ang pakiramdam.
Samantala, ang komunidad ng Waikiki ay nagtipon-tipon upang magluksa sa pagkawala ng pamilya Oda. Daang-daang tao ang nagtipon sa damuhan ng Waikiki Shell upang alalahanin at parangalan ang mga anak ng Oda, sina Sakurako, Orion, at Nana. Ang mga nag-organisa ng vigil ay nais lumikha ng isang espasyo kung saan ang mga nakakakilala sa pamilyang Oda ay maaaring magtipon, ibahagi ang kanilang kalungkutan, at suportahan ang isa't isa. Ito ay isang pagkakataon para sa mga kaklase, kaibigan, mga kasama sa koponan, at mga guro na magbigay-pugay sa tatlong magkakapatid na nawala ng maaga. Ang atmosfera ay puno ng malungkot na pakiramdam ng pagkawala. Ngunit mayroon ding malalim na pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa. Nagsindi ng mga kandila ang mga tao, at nagbahagi ng mga kwento at alaala ng mga bata, binibigyang diin ang kanilang masiglang personalidad at ang kaligayahang dala nila sa mga nakapaligid sa kanila. Ang vigil ay nagsilbing isang makahulugang paalala ng pagiging marupok ng buhay at ang kahalagahan ng bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Habang lumalalim ang gabi, ang mga dumalo ay nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan, sama-samang nagluluksa sa trahedyang pagkawala. Ang kaganapan ay nagtapos sa isang taos-pusong mensahe mula sa isang kaibigan ng pamilya, hinihikayat ang lahat na patuloy na suportahan ang isa't isa at humingi ng tulong kung nahihirapan sila sa kanilang sariling damdamin kasunod ng trahedya. Sa kabila ng malalim na kalungkutan, nagkaroon ng mga inisyatiba upang ipagpatuloy ang mabuting alaala ng pamilyang Oda. May mga proyekto at aktibidad na isinagawa sa kanilang pangalan upang makapagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang mga paaralan, kasama ang mga lokal na samahan at mga miyembro ng komunidad, ay nagsama-sama upang lumikha ng mga scholarship at iba pang mga programa bilang pag-alala at pagpaparangal sa mga bata. Ang mga inisyatibong ito ay nagbigay ng liwanag sa madilim na panahon at nagpakita ng diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa komunidad. Patuloy ang mga alaala ng pamilyang Oda sa mga puso at isipan ng mga nakilala at nagmahal sa kanila. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na suporta mula sa pamilya at komunidad, lalo na sa panahon ng matinding pagsubok. Ang komunidad ng Waikiki ay nagpapatuloy sa kanilang buhay, dala ang mga alaala at aral na iniwan ng pamilya Oda, na nagsisilbing inspirasyon upang maging mas matatag at mapagmahal sa isa't isa.